praise. We give you glory, we give you honor, we give you thanks. We continue to welcome you in our midst. We continue to welcome your presence. And we just say, have your way. Lord, maraming salamat sa araw na to. Maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig na iyong ibinigay sa amin sa krus ng Kalbaryo. And Father, we just thank you. Even as we welcome your presence, we welcome your Holy Spirit, and we ask that you will continue to speak unto us. Open the eyes of our understanding that we may see what you have done for us and who we are in Christ Jesus. So we give you praise, we give you honor and glory in Jesus' name. Amen. Come on, give a praise unto the Lord. Hallelujah. So, salamat worship team. God is good all the time. So, pwede ba pakibati yung ating mga katabi? Come on. Good morning. Come on, just welcome one another with the love of God. Praise God. It's good to see you. Bagamat marami na nagbabakasyon ngayon. Sabi nga sa inyo, walang krisis sa Pilipinas eh. Hindi uso ang krisis sa Pilipinas. Okay, so sa mundo ng mga Kristiyano, ngayon ang araw na tinatawag na palaspas. Okay, or kaya makikita ho nyo yung mga dahon ng mga nyog ay yan, kahit saan makikita mo mayroong nagtitinda. And one of the things that we have to understand, lalong-lalo na sa panahon ngayon at before anything else na yung tayo ho ay ano tawag doon? Magbakasyon o kaya pumunta sa mga beach, dati-rati nagngingilin. Hindi alam ng mga kabataan ngayon ano yung pangingilin. Okay? Dati-rati ang mga tao nagngingilin pag ganitong kapanahunan, pero ngayon wala na. Ang tambayan na ay sa beach o kaya kumbaga makikita mo na even during the week, bago magsimula yung Sabado, para long weekends talaga at sulit yung o masusulit yung bakasyon ay yung iba nagsimula ng umalis nung Sabado. So, praise the Lord. I want you to know and understand kung ano yung meron tayo o ano yung ginawa ng Panginoon para sa atin, dahil hindi lamang to basta dapat ritual na naririnig natin o kaya tuwing dumarating ang araw ng tinatawag na Holy Week ay nagiging ritual o nagiging activity lamang sa loob ng church. But as a believer, yung katotohanan ng 1 John 4:4 ay maipamuhay ng bawat isa sa atin na sinasabi roon that greater is He that is in us than he that is in the world. Okay? Na hindi ho natin napapansin, hindi natin nakikita kung sino yung nakatira sa atin. Dahil ang madalas na nakikita natin ay walang iba kundi yung mga pagkakamali natin, walang iba kundi yung ating mga kahinaan, walang iba kundi yung ating mga nagagawa. So, kaya maraming talunan ng mga mananampalataya na kapag dumating lang yung
isang bahagi ng buhay na kung saan dumarating ang pagsubok, marami nang umaayaw, marami na nagtatanong, mahal ba ako ng Diyos? Or bakit ganito yung buhay ko? Bakit yung iba ay masaya? Bakit ako hindi? Because one thing is, hindi natin kinikilala o hindi tayo nakikipag-fellowship or bonding, ika nga, wala tayong bonding doon sa kung sino yung naroon sa atin. Higit tayo nakikipagbanding doon sa labas. Panlabas lang yung mga banding natin. So, kapag panlabas lamang, well, syempre, pag dumating ang mga pagsubok, ang mga problema, well, iyan ho ay mga internal, sorry, mga internal na bagay na dapat mong makita na it's more on yung ating panloob bilang mga mananampalataya. So that's why my prayer is etong Holy Week na to, let us learn to take notes and let us learn to really meditate on them. Kasi Romans 8:37 ang sinasabi, ikaw at ako higit tayong mananagumpay. Okay? So, ang sabi roon, no, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Okay? So, you have to know na higit sa lahat, sa gitna ng napakaraming mga pagsubok o mabibigat na pagsubok, ang sinasabi diyan is, we are, o we have an overwhelming victory, o meron tayong pagtatagumpay. Or, in other translation, it says na sa lahat ng bagay na to, ano yung mga bagay-bagay na yun na tinutukoy? Iba't ibang uri ng pagsubok. Iba't ibang uri ng mga pinagdaraanan natin sa buhay na to. And many of us, kaya nga nagkakaroon ng mental health ngayon eh. Okay? So, that's why, alam nyo, noon pa, may solusyon na, nilagyan na sa mga tao sa sanlibutan kapag hindi na kaya ang problema, kasi ang unang madadali dyan, walang iba kundi pag-iisip natin. Kaya nga na-establish ang Mandaluyong eh. Yung Mandaluyong mental hospital. Kasi para yon sa mga may problema sa mental health. Okay? So, that's why as believers, ang isang bagay na dapat nating tingnan, tumibay tayo sa ating mga pananampalataya at makita natin na tayo, ang ginawa ng Diyos sa atin, ginawa tayo higit na mananagumpay. Kanya lamang, ang problema nga is, kahit na ginawa na yon ng Diyos para sa atin, marami sa atin to believe, to see is to believe. Ayaw nating magtiwala. Ayaw nating gamitin yung Proverbs chapter 3 verse 5 nang sinasabi roon na sa mga bagay na to that you need to learn to trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Okay? So, ngayon, I'll be reminding each and every one of us dahil maririnig ho natin yan. Ito, 7 last words o 7 last sayings, pero ano yung implikasyon nito sa buhay natin o ano ang nais ihatid ng Diyos sa ating mga buhay kapag ito ay naririnig natin. So, pangunahin is we need to understand. Okay? We need to have an understanding. People perish for lack of knowledge. At ang isang bagay na hindi natin naunawan, hindi natin na ipapamuhay. Huwag kayong mag-rely sa ChatGPT. Dahil sabi nyo, kaya ko naman gumawa niyan, sabihin ko lang sa AI and then afterwards, nandyan na yan. Yeah, you can. And you can feed your minds. Pero yung revelation, yung impartation, wala yon sa AI. Wala yon sa ChatGPT. Okay? So you have to understand what the Lord has done for us. Pangunahin na ginawa niya para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Habang inaalala natin o alalahanin natin, I believe panahon na para matuto tayong maging matagumpay at makita natin na ang Diyos ay meron at merong gagawin sa buhay po natin. Na unless na maunawaan natin, paano natin papasukin o paano natin maipapamuhay o mararanasan yung sinasabi ng salita ng Diyos, lalo na sa ating kapanahonan ngayon,
Because you have to understand that God has given us the power of the name of Jesus, the power of the blood of Jesus. God has given us the power of prayer. God has given us the power of confession. God has given us the power to gather together. Nang sabi niya roon, where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them, na anumang pagtibayin nila sa kanilang mga panalangin, ito'y gagawin ng Ama para sa kanila. So that's what the Lord is saying unto us. Okay? So that's why as people of God, we have to understand ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Because I believe na sa gitna ng mga pangyaring to, huwag yung krisis ang makita natin, bagamat nakakalula, na kapag tinitingnan mo, talagang yung galit mo sa mga negosyanteng mamanipulahan ng o kumukontrol ng ating ng mga presyo or everything, okay? Ay talagang lalabas yan, lalo na kapag dati-rati, pag nagpakarga ka ng krudo, 1,000 lang yung 1/4 o yung level na 1/4. Okay? Tapos ngayon, magpapakarga ka ay 4,000. So, kasi alam ko yun, dati-rati, pag yung 1/4 na pinapakarga ko is 1,000 lang. Ngayon, kaninang umaga, 4,000. Okay? So just imagine. And if you will be looking at yung news na sinasabi, yung bang maliligalig ka at yung isip mo mararattled. But the thing is, dito ngayon, papasok, ano yung pananampalataya mo, ano yung paniniwala mo. Doon ka ba titingin ngayon doon sa presyo ng mga krudo ngayon? Okay? So nakita ko yung usapan ng mga tatay. Iyon ang pinag-uusapan. Saan makakapagpakarga ng mas mura? Okay? So, yeah, we understand. Dumarating tayo sa ganun. But the thing is, are we preparing also ourselves? Yes, we need to brace for the impact of what is about to come, but rather we also need to prepare ourselves, because I believe there will be a transfer of the wealth of the wicked if we will understand the Word of God. Kasi kung ginawa ng Panginoon yon, makikita ho natin, bago niya ilabas sa Egypt, yung mga Israelita ay kanilang sinamsam at daladala nila ang kayamanan ng Egypt. And afterwards, yung isang halimbawa na naman ay nung sila'y papasok ng promised land, doon sa lupang pangako. Ang sabi sa kanila ng Panginoon, huwag niyong kakaligtaan ang Diyos dahil siya yung magbibigay sa inyo nito. Kumbaga, papasok kayo, titira kayo sa mga tirahan na hindi kayo ang nagpagawa, at titira kayo o kaya aanihin ninyo ang mga bunga ng mga puno o mga fruit trees na hindi kayo ang nagtanim. And so forth and so on. You can just look at the promised land. It's either you believe the word of God, that there will be a transfer of the wealth of the wicked, or you will live an ordinary life as believers. Okay? So that's why sa atin, it's time to look seriously and meditate on the revelation of what the Lord has done for us at the cross. At unang-una na humahad lang sa atin, sa ating mga buhay bilang mananampalataya, ay kapag hindi mo naunawaan kung ano ang kapangyarihan na meron doon sa kapatawaran na iginawad sa atin ng Diyos, dahil madalas tinitingnan natin ang ating mga sarili na tayo ay makasalanan. Tuwing nagkakasala tayo, yung ating isipan hindi mabago-bago. We always look at ourselves as sinners rather than as children of the living God, becoming sons and daughters. You remain as a baby in the faith, then infants, the babies, or you become children, or you start growing up and maturing sa iyong pananampalataya upang ikaw ay maging as sons and daughters. Upang tayo, we need to enter into that reality of becoming sons and daughters. Now, the first thing na binanggit ng ating Panginoon ay walang iba kundi sa Luke chapter 23 verse 34. So look at with me Luke chapter 23 verse 34. Ito yung sinabi. Then Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they do." And they divided his garments and cast lots. Show me the NIV. So ang sabi niya roon is, ito yung sinasabi niya, Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Okay?
And they divided up his clothes by casting lots. So, ultimo damit niya ay pinagsugalan nila o kaya nagpalabunutan. So, and that will be another topic as well. Pero ang gusto kong tingnan ay nung sabihin ng Panginoon na, Father, forgive them. Patawarin mo sila dahil hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila. Kapag tayo nagkakasala, alam natin ang ginagawa natin. Ang sinasabi niya dyan is, hindi nila alam kung sino sinusunod nila. Hindi nila alam paano sila dapat mamuhay bilang mga anak mo. And you see, as people of God, one of the things that we have to understand is the forgiveness na tinanggap natin. So if you will go with me in Hebrews chapter 8, verse 12. Hebrews chapter 8, verse 12, I want you to see, okay, kung ano yung kapatawaran na yon, ano ang implikasyon, ano ang kahulugan ng kapatawaran na yon, dahil nung patawarin o nung sabihin niya, patawarin mo sila, aking Ama, dahil di nila alam ang kanilang ginagawa, eto na ho yung pagpasok ng panibagong tipan. So, kailangan maunawaan natin ano ang meron sa bagong tipan at ano ang kaibahan nito sa lumang kasunduan. So you will notice in Hebrews chapter 8, verse 12, ang sabi niya ron, For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Can you show me the ESV? Okay? So ang sabi niya roon, patatawarin ko, for I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more. That's the forgiveness na meron tayo. Show me the New King James. So, maganda ho sa panahon natin ngayon, marami kang version na pwedeng tingnan. Marami kang version na pwedeng ikonsulta at basahin. Okay? So, ang sabi niya roon, For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds, I will remember no more. Okay? So that's the power of forgiveness na inihandog at inialay ng Diyos sa atin. So you have to understand, ang sabi niya roon, ng isang bagay na pinatawad na ng Diyos, hindi na niya alalahanin. Hindi kanya uulitin na sasabihin, eto ang kasalanan mo. Wala ho siyang record. Walang listahan. Okay? So, show me Isaiah 43 verse 25. Isaiah 43 verse 25. So ang sabi niya, even I am he who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. Sino ang bumubura ng ating mga pagkakasala? So ang sabi niya, I will blot out. Buburahin ko. And that is what happened at the cross of Calvary. If you will just be looking at what the Word of God has done for us, if you will be looking at the power of the blood. So ganun ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Binubura, nililinis. So there is no more remembrance. Bagamat tayo, may recorder tayo. In the consciousness o subconscious natin, merong recorder. Hindi nawawala yan. Kahit ilang panahon pa ang lumipas. Okay? Pero madalas nakakalimutan. Kanya nga, di ba sa tao, magkamali ka lang minsan, ang di nila makakalimutan yung pagkakamali mo. Pero lahat ng nagawa mo, madaling makalimutan. So that's why I want you to know and understand. Ang sabi niya roon, that as people of God, this is what the blood can do. Ito yung nung bitawan ng Panginoon, forgive them. So nung sabihin niya, forgive them, they don't know what they are doing. Okay? Or ibig sabihin nun, they don't understand. Hindi nila naunawan. Hindi nila alam ano ang implikasyon nito. Go with me, Micah chapter 7, verse 19. Okay? Micah chapter 7, verse 19. Ang sabi niya ron, He will again have compassion on us and will subdue our iniquities. You will cast all our sins into the depths of the sea. So remember, gaano kalalim ang dagat?
kaya bang abutin ng isang ordinaryong tao? Kahit nga ngayon, sa dami ng gamit ng tao, hindi niya basta maaabot yung lalim ng karagatan. So iyan ang sinasabi ng salita ng Panginoon, na yung kasalanan natin, kumbaga, iyan ay itinapon niya sa kalalim-laliman ng karagatan. Okay? And I like this. Ang sabi niya, He will again have compassion. Yung compassion ng Diyos, and will subdue. I like that word, subdue. Will fight against our sins, will fight against our iniquities. Okay? O anumang nagtatali sa atin, and that happened at the cross of Calvary. Okay? Then go with me, Hebrews 10, verse 17. So, we are showing you all these scriptures para makita natin. Okay? Then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. Kapag ilang beses na inuulit-ulit yan, ang pakahulugan yan, okay, halimbawa sa isang aklat, dalawang beses inulit yan o tatlong beses, sobrang mahalaga po. Okay? So there is a great emphasis kapag ganyan ho. In Jeremiah 31, verse 34, Jeremiah 31, verse 34. Okay? So ang sabi niya roon, no more shall every man teach his neighbor and every man his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord, for I will forgive their iniquity and their sins I will remember no more. So that's the power of forgiveness. Iyan ho ang kahulugan nung sabihin ng ating Panginoon, Father, forgive them. Okay? Patawarin mo sila. In Psalms 103, verse 12. Psalms 103, verse 12. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. So, kaya ba niyong sukatin? From the east to the west. Saan ang east? Sa mundong ito, saan ang east? Kapag tiningnan mo ang mapa, saan ang east? Tayo ay tinatawag na nasa southeast. Nasa east tayo, nasaan ang west? Amerika. Gaano kalayo ang Pilipinas sa Amerika? Okay? So, Isaiah chapter 44, verse 22. So, ang sabi niya rito, they will be gathered together as prisoners are gathered in the pit, and will be shut up in the prison. After many days, they will be, Isaiah 44. So sabi niya, I have blotted out like a thick cloud your transgressions, and like a cloud your sins. Return to me, for I have redeemed you. Okay? So, meron ba tayong video nung naglinis kayo rito? O picture? Kasi kung meron kayong video o kaya yung picture, can you show us? Kasi, alam nyo, kung gaano rin tayo, kung gaano nililinis ng Diyos, na sa akala natin malinis na, pero hindi natin alam na kapag nilinis pala tayo ng Diyos, doon lalabas kung gaano yung dumi. Okay? Lalabas yung dumi. Na which is, sa tingin mo, malinis. But you see, as people of God, the thing is, God is able, sa pamamagitan ng dugo, na nilinis tayo. Kaya dapat, ang isang pananampalatayang ma-develop sa bawat isa sa atin ay kung gaano tayo minahal ng Diyos at gaano tayo pinatawad. Na sa atin din, kailangan matutunan natin na hindi binabalik-balikan.
kung ano ang pagkakamali natin. Bakit? Iyon ang humahadlang sa panalangin natin eh. Dahil tuwing mananalangin tayo, ang makikita natin yung ating mga pagkakamali. Ang makikita natin, walang iba kundi yung kasalanan natin. Okay? So that's why, as people of God, you have to understand na yung sinabi niya rito, I have blotted out like a thick cloud your transgressions. Okay? So, eto, may lumitaw kanina. Ayan. Nakita ho nyo? Kala nyo champurado? Pinadaanan lang po ito. Nung pangalawang vacuum namin, kumbaga, itim na itim. Yung kulay ng inaapakan natin. Kaya panay ang ubo natin. Sinisinghot natin. Nung pinadaanan din yan. Okay? So, sa ordinaryong panglinis, makikita mo ba yan? Hindi ho. Kaya iyan po nangyari. Ayan po. Okay? So, saglit lang po yan. Hindi pa yung talagang deep cleaning yan. Ano yan? Yung 10 minutes lang na demo yan. Iyan ang kinalabasan. Nung una ho, tubig pa yan. Kumbaga, nung habang sinisip-sip na yung nandito, iyan na ho ang kinalabasan. Okay? So, that's why, kung gaano tayo karumi, ang Diyos sa pamamagitan ng dugo, nang sabihin ni Jesus, Father, forgive them. Ganon din, tayo nilinis. Binura, gaano man yung ating kasalanan. So, that's why you have to understand. Okay? Dahil madalas, dyan tayo nag-i-struggle eh. So you will notice na ang krus ng Kalbaryo, eto'y tumutukoy sa bagong tipan or bagong kasunduan. Ngayon, pwede na tayong matawag na mga anak ng Diyos. Pwede na tayong maging sons and daughters. So hindi tayo nananatili na ang ating pagkatao'y makasalanan. So meron tayong bagong identity sa harapan ng Diyos. Okay? At kung iyong titingnan, paano ho sinilyohan? Okay? Naselyuhan yung kalagayan natin. So, even sa upuan ho natin, yan. Lahat po yan. Trinay na linisin. Okay? Yan. Yan yung lumalabas na kinuha sa upuan. So, that's why, see? So, yan ho ay unti-unti ho natin ginagawa. And then kagabi, ginawa nila yan, talagang nilinis. Kaya, well, praise God. Kaya tayo naglalagay ng mga sa labas para pagbalik natin ay yung mga inaapakan natin. So makikita nyo, iyan ho yung mga dumi na inaapakan natin na iniaakyat natin at dahil carpeted tayo, dyan ho nalalaglag. Ito yung umaabsorb. Ito yung naglilinis. So the same thing, wherever we go in this life, pasalamat tayo sa Diyos. We have the power of forgiveness. We have that forgiveness na kung saan nilinis tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Amen? So, again, if you will just, kapag tinitingnan natin bilang mga mananampalataya, ang sinabi ng salita ng Panginoon na tayo ay pinatawad. So, unawain natin ano ang kahulugan ng pagpapatawad na yon. At huwag ho tayong
palagi na lang na kumbaga binabalik-balikan ang istorya ng ating mga kasalanan. Kung si Lord nga ang sabi niya, yes, I have blot out. Binura niya. Amen. Pero sa tao, hindi nabubura yan Pero kay Lord, nabubura. Okay? So, kaya nung siya ay ipako sa cross, well, you will notice kung ano ang sinabi sa atin ng Panginoon. Okay? Now, I want you to go with me in the next word na sinabi ng ating Panginoon. Kanya nga, hindi lamang basta ritual yon. Hindi lamang basta ito yung 7 last words. Father, forgive them. They don't know what they are doing. Hindi lang ganun. Kailangan unawain mo ano yung forgiveness na yon. Kasi kung hindi mo alam kung ano yung kahulugan ng forgiveness na yon, paano ka magpapasalamat sa Diyos? Paano ka magpapasalamat kung paano ka nilinis? Na minsan sa akala natin, talaga bang nalinis tayo? At sa lakad natin sa mundong ito, whether you like it or not, kaya nga ang mga Hudyo ay meron hong hugasan bago sila pumasok sa loob ng kanilang mga tahanan. Pagpasok ho nila o bago sila pumasok sa loob, ay meron pong maghuhugas ng kanilang mga paa. Bakit? Dahil yung mga inapakan nila. So ibig sabihin, sa lakad natin sa mundong ito, whether we like it or not, tayo ho ay naiimpluwensyahan ng mga kaganapan, ng mga pangyari, or with our friends, or kung saan man tayo tumatambay. We are being affected. And afterwards, as we come to the house of the Lord, that is one thing. When you go to the house of the Lord, we are reminded again of what the Lord has done for us. Okay? So, paglabas mo ng karsada, makita mo lang yung kung saan nakalagay yung mga presyo sa mga tabi ng gasolinahan. Mag-aano ka na, meron ng effect. That's why go to the house of the Lord. Because when you go to the house of the Lord, you are reminded of what God can do. Amen? Hindi na ako pupunta. Sayang yung ano ko. O di maglakad na lang. Okay? Sabi ko nga kay Sister Jane, baliktad tayo, no? Kung kailan tumaas yung gasolina, saka kami araw-araw na nandito. Kaya nakikita siguro tataka Sister Face, sabi niya, bakit nandito si Pastor ang aga? Okay? Yeah, kasi 5:30 we are here and we are praying. Kaya kung maaga kayo palaging gumising, at gusto niyo sumama sa panalangin, iyon nga sana isasuggest ko doon sa mga pang-Sabado Gawin kaya nating 5:30. Sabi ka agad ni Sister Sis. 7 na lang, di ba? Kaya sabi namin hayaan mo na sila, 7 sila Tayo 5:30. So, you see, dito kami, 5:30. Sabi nga ni Sister Jen, ano kaya, lakarin na lang natin mula sa bahay papunta rito. Sabi ko, wow, kaya, ilang ano kaya, sabi niya, ilang oras kaya tayo? Sabi ko, minuto lang sa akin yan. Subukan natin. Isama natin si Okay? So, well, Ay, hindi, try ho nyo, mula Dasmariñas papunta rito. Di bale. Anyway, kung di man naman di natin kaya hindi naman yun ini-impose Pinatawad naman tayo ni Lord Amen? You are forgiven. Okay? Eto, I just want you to remember na yung kapatawaran niya is a forever thing. Okay? So, nilinis tayo. At ang sabi niya, I will blot out your sins and will remember your sins no more. Okay? Now, go with me. Pangalawang pangungusap ng ating Panginoon, Luke chapter 23, verse 43. Okay? Sorry. So, dapat nating makita na katabi ng ating Panginoon, iyan ho yung tinatawag na biyaya.
Yan yung tinatawag na habag ng Diyos, yung biyaya niya na ipinakita sa atin. So, yung kasama niyang napako sa krus, kapag ikaw ay ipinako sa krus, ikaw ay isang kriminal. So sa kanilang kapanahunan at magpahanggang ngayon, yung mga hinahatulan ng bitay ng kamatayan o yung bibitayin o sa pamamagitan ng kamatayan o injection man yan o ano pa man yan, firing squad o kaya pagbigti, iyan ho ay dahil ang record po ng isang tao, kriminal. So Jesus, si Jesus ho, ay naging kriminal nung siya'y ipako sa krus. Bakit? Alang-alang sa iyo at alang-alang sa akin para sa ating kaligtasan. At kasama doon na napako ay merong isa sa mga kriminal na ang sabi roon, Lord, remember me. Ang sinabi lang niya, Panginoon, alalahanin mo ako. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. And the Lord said, today you will be with me in paradise. Okay? Iyan yung katotohanan ng sinasabi na yung sa Romans chapter, if you will just go with me, Romans chapter 10 verses 9 to 10. Romans chapter 10 verse 9, ang sabi niya rito, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Okay? Yung kanyang pagsasabi na, Lord, alalahanin mo ako, iyon ho ay palatandaan ng kanyang pagsuko ng buhay niya sa Panginoon. At ang kausap niya roon, walang iba kundi ang Panginoon. Sa relihiyon ng tao, marami kang dapat patunayan bago ka ibilang na katanggap-tanggap. Marami kang dapat bayaran. Pero sa Diyos, dahil ito ay kanyang biyaya at dahil tayo ay kinahabagan, ang sinabi lang nung isang kriminal na nakapako is, alalahanin mo ako. Lord, alalahanin mo ako. So ang sabi niya go back to verse 9. Ang sabi niya, verse 9, if we confess, una, confession with the mouth. Ang sabi niya ron, if you confess with your mouth, Jesus is Lord, okay, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. So kung makikita mo, una, confession with the mouth, and then believing in the heart. Then in verse 10, baliktad. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So, makikita mo riyan yung palitan. Or ang sinasabi riyan is, yung puso kasi, iyan ang unang itinatama. Una is yung pagbigkas natin. So, faith comes by hearing and hearing. So kung ano yung narinig mo, pumapasok yan sa puso mo. So what are you hearing? Ano yung iniimbak mo? Kaya nga merong kasabihan, garbage in, garbage out. Okay? So, the same thing. Kung anong kinakain natin, iyon din ang ilalabas mo pag pumunta ka ng CR. Di naman pwedeng kumain ka ng pakwan tapos lumabas mangga. Okay? So, the same thing. So, with your confession, if you confess Jesus, and afterwards, ang sabi, believe in your heart. Bakit? Because in the heart, ang sabi niya roon, naniniwala ka, at sa iyong paniniwala, you are made righteous. Sa iyong paniniwala, ikaw ay pinapawalang sala. Hindi ho sa pamamagitan ng ating mga gawa na sasabihin natin tayo ay nagiging tama sa harapan ng Diyos. Okay? Tayo ay nagiging tama as we believe in our heart. And afterwards,
And with the mouth, confession is made unto salvation, as you confess what you believe. That's why you need to understand, tayo kasi binili ng dugo ng Panginoon. Okay? Unang-una, paano niya sinabi, today you will be with me in paradise because the blood has already purchased us. Ang dugo ng Panginoon tumigis na. Okay? So, kaya kung makikita ho nyo, ang itsura ho ng ating Panginoon, hindi ho katulad nung nandoon sa krus na yung mukha niya ay makikilala pa, tapos yung parang yung palamuti, yung corona ng tinik, hindi ho. Isinaklob ho ang tinik. At ang tinik na yon ay hanggang around 6 inches ang haba nun na ibinaon sa ulo ng ating Panginoon. Okay? Na iyon ay naglalarawan ng kahirapan, ng karamdaman, at lahat ng sumpa. Kanya, iyon yung sinasabi na biyaya ng ating Panginoon na siya'y naging mahirap. Kinuha niya yung kahirapan natin. Naging mahirap siya sa krus ng Kalbaryo nang sa ganon, ikaw at ako ay pwedeng umunlad. Okay? So kung ayaw niyo yung salitang yumaman. So, that's why you have to understand in Acts 20 verse 28, tayo'y binili ng dugo ng Panginoon. Okay? Binili tayo ng dugo ng ating Panginoon. So, that's why ang sabi niya rito, ang sabi ni San Pablo sa mga matatanda ng iglesia sa Efeso, ang sabi niya roon, therefore take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God which He purchased with His own blood. So tayo'y binili ng dugo. So tumigis ang dugo ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. At dahil sa dugong yon, in Romans chapter 10 verse 13, we can just declare, we can just confess, we can just call upon the name of the Lord. So ang sabi niya roon, for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. At meron siyang katanungan dyan. Ang sumunod niyang katanungan, paano sila tatawag kung walang magsasabi sa kanila? How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Okay? So, that's why people of God, in Joel chapter 2, verse 32, you have to understand that as people of God, at tayo bilang mga mananampalataya, ito yung sinasabi niya, and it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. For in Mount Zion and in Jerusalem there shall be deliverance, as the Lord has said, among the remnant whom the Lord calls. Whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay? Kaya ang kaligtasan ho ay libre. Pero yung kaligtasan, kapag ito'y ibinabahagi, hindi ho libre yan. Mahal. Dahil ano ang pinambili? Okay? Dugo ng bugtong na anak ng Diyos. And that's why today you can look at yourself and you can say, Lord, maraming salamat. Okay? At dahil sa dugong yon, dahil sa dugong tumigis, tayo ibinalik sa relasyon natin sa Diyos. Muli ipinakita ng Panginoon. You can see the power of relationship. Yung pangatlong pangungusap, John chapter 19, verses 26 to 27. It has something to do with relationship because of what the blood has done. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, Woman, behold your son. Okay? Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour, that disciple took her to his own home. Yung salitang woman ay hindi ho nangangahulugan na kabastusan o babae ang anak mo. No. Ang ibig niyang sabihin doon na dahil siya ay, physically speaking, paalis na sa mundong ito, ay kanyang itinagubilin ang kanyang minamahal na ina. So, ang sabi niya roon, yung kanyang physical na ina, nang sabi niya,
ang mangangalaga, ang magpapatuloy ng dapat gampanan o dapat gawin sa buhay mo ay walang iba kundi. And I like this verse 26. So balik sa verse 26. So eto yung isang bagay na dapat nating tingnan. Ano ang relasyon mo sa Diyos? Ano ang tingin mo sa sarili mo sa Diyos? So ang description ni John sa kanya is siya'y minamahal ng Diyos. So how do you describe yourself, your relationship with God? Greatly blessed, highly favored, deeply loved. Okay? So, it depends kung ano yung relationship mo sa Kanya. And the disciple whom He'll have. Okay? So, restoration of relationship or ang pinapakita rito, yung pagpapahalaga ng relasyon. Pagpapahalaga na kung saan sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo, ang sinasabi niya rito is darating yung panahon, magkakaroon ka ng maraming nanay. Magkakaroon ka ng maraming kapatid. So hindi lang to yung sa pamamagitan ng dugo. Ang sinasabi niya roon, dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, wherever you go today, anyone who confesses Jesus as Lord and Savior, they are now your relatives in the Lord. Blood relatives mo yan. Kaya nga, even in provinces, if you go to provinces, at nalaman na ikaw ay pastor o ikaw ay born again, they will just welcome you. And they will be happy to accommodate you. Okay? So, relationship. And now, the power of His presence. Okay? Number 4, the power of God's abiding presence. Matthew chapter 27, verse 46. Matthew 27, 46. So, ang sabi rito, and about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Okay? Sa Mark chapter 15, verse 34, binanggit din yan. Nang sinasabi niya roon, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ako iniwan? Iyan na ho yung oras na yung kasalanan, kaya nga nagdilim. Iyan yung oras na nagdilim ang buong mundo. Bakit? Yung buong kasalanan ng sanlibutan, kasalanan mo, kasalanan ko, lahat ng tao mula sa panahon ni Adan at yung kahit na hindi pa mga isinisilang, okay, lahat ng kasalanan ng mundo inilagay sa kanya. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Wala siyang kasalanan, pero naging kasalanan siya. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God and Him. So, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin. Siya ay naging kasalanan. Hindi lang siya naging sinner, mismo siya yung naging kasalanan. At iyon na naghiwalay sa kanya sa Diyos. Para ikaw at ako, hindi na mahiwalay sa Diyos. Okay? Para tayo ngayon ay mailapit na sa Diyos at wala nang paghihiwalay. So we are now with the Lord forever. His presence is now with us. Okay? So naging kasalanan siya upang ikaw at ako maging katuwiran ng Diyos. So that's why you have to understand kung ano ang nangyari sa kanya. Then, the power of His suffering for us. Yung panglima na pangungusap niya. Panglimang pangungusap niya, John chapter 19 verse 28. Okay? So, ito ho ay tumutukoy. Take note, ang sabi niya rito, after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Okay? So, hindi lang basta yung nauuhaw. Yan ho, yung uhaw na uhaw siya, na yung buong katawan niya ay sumisigaw ng tubig.
Okay? So, you will notice, show me other translation para makita natin. Okay? So, later, knowing that everything had now been finished, and so that Scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. NLT? Okay? Jesus knew that his mission was now finished. And to fulfill Scripture, he said, I am thirsty. So makikita nyo, mission accomplished na. Or mission is now finished. So ang sabi niya roon, I am thirsty. Okay? Sa buhay na to, ang tao ay palaging uhaw. Ano yung kauhawan natin? Hindi lamang sa tubig. Ang tinutukoy diyan, kapag pinag-aralan nating maigi, sa buhay na to, ano ang hinahanap natin? Ano ang mga bagay-bagay sa mundong ito na akala natin ay siyang kailangan natin na kung saan tayo ay uhaw palagi? Okay? So, in Psalm chapter 69 verse 21, Psalm chapter 69 verse 21, the word thirsty, okay, ang kasunod nun na ipinainom kasi sa kanya, kasi ito ay may kaugnayan sa paghuhukom. Every time a person would cry, or sa Old Testament, kapag sila, o yung kagutuman o yung kauhawan na tinutukoy doon, it is judgment. So that's why, ang sabi ron, but instead they give me poison for food, they offer me sour wine for my thirst. Lason. Okay? Or actually, iyan po yung apdo na merong vinegar. Iyan ho ang ipinapainom nila. Iyan ho ay anesthesia nung unang kapanahunan. So imagine ngayon kung ang ipapainom sa iyo ay anesthesia. Hindi na i-inject, hindi injection. Okay? So iyan ang ginawa sa Panginoon. So, in chapter 22 verse 15, Psalm chapter 22 verse 15. So, ang ipinapakita dito is, my strength has dried up like sun-baked clay, my tongue sticks to the roof of my mouth. You have laid me in the dust and left me for dead. So, yung kanyang dila ay kumapit na sa ngalangala niya dahil sa wala ng tubig. Okay? Alam niyo yung bawat isa sa atin, kapag yung nag-exercise ka tapos uhaw na uhaw ka, lalo nang gustong-gusto mo yung malamig na kumbaga kahit 1 litro yan ay kaya mong ubusin sa isang isang inuman. Okay? Isang lagok, sabi nga nila. 'Di ba? So, actually, thirst is a picture of judgment. Sa mundong ito, mauuhaw tayo palagi. Okay? Pero Jesus said, I have fulfilled them. Kaya sumigaw siya, I thirst. So kinuha niya yung judgment ng Diyos sa kanyang katawan nung siya'y maging kasalanan upang ikaw at ako huwag nang magdusa. Okay? Then, ang sumunod, sa John chapter 19, verse 30, okay? When Jesus, kasi ang sumunod ay yung sa verse 29, ang pinainom sa kanya yung milason. Okay? Pinainom sa kanya afterwards. Sa verse 30, that would be another topic na kapag pinag-aralan ho natin ang sinasabi roon na yung kasalanan ng magulang or ang sinasabi is hindi na ipapasa sa anak at hindi ng anak ang magbabayad sa kasalanan ng magulang. When Jesus had tasted it, he said, "It is finished." Then he bowed his head and gave up his spirit. So, pagkasabi niya, I thirst, sabi ron, to fulfill Scripture,
ang sabi niya, it is finished. So, nakikita nyo yan, na ipopost yan palagi, yan po yung Greek word na tetelestai. Okay? Tetelestai, na ibig sabihin sa accounting term, okay, sa mga nagbabayad, bayad na. Paid in full, and then, merong stamp. So, ano yung stamp na ginamit? The blood of Jesus. Ibig sabihin, pag ipinakita mo ngayon na resibo, bayad na. Okay. Pero, pag walang tatak, hindi pa bayad yan. So, nagmula sa salitang teleo na it is a verb or action word na ang kahulugan po nito to end, para tapusin, para kumplituhin, para i-execute. Okay? Parang sheriff ba? Or to conclude, or to discharge a debt. Or it means accomplish, or make an end. It also means expire. So nung sabihin niya, it is finished, yung ating kasalanan, expired na. Okay? So, ito ay may kahulugan na isang uri ng gawain na nangyari sa nakaraan, but this is the so-called perfect tense. So kung ikaw ay nag-aaral ng English, hopefully hindi kayo absent noon. Okay? Past tense, present tense, future tense. So merong ding tinatawag na perfect tense. Tanong mo yung katabi mo, alam mo ba yung perfect tense? Okay? Yung perfect tense, yung ginamit na salita na it is finished, which is the Greek word na tetelestai or mula sa salitang teleo, ito po ay nangangahulugan na yung ginawa ay nangyari nung nakaraan. Nangyari nung matagal ng panahon, pero yung epekto ay hanggang ngayon at magpapatuloy hanggang sa mga susunod na panahon. Okay? And this is an accounting term na ibig sabihin paid in full at merong stamp. So, iyan po yung sinabi ng ating Panginoon. Okay? So, yung ibang kahulugan po nito is katulad ng sa isang lingkod o isang inutusan na afterwards, pagbalik niya, ang sabi niya, mission accomplished. Ginawa ko kung ano ang iyong ipinapagawa. Okay? At ito rin ay may kaugnayan doon sa Hebrews chapter 9 verse 12. So, Hebrews chapter 9 verse 12, Hebrews chapter 9 verse 12, na ang sabi rito, with his own blood, not the blood of goats and calves, he entered the most holy place once for all time and secured our redemption forever. Show me the New King James. So, eto'y tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. Ito ay gawain lamang ng isang high priest. So, dalawa ang ginampanan ng ating Panginoon. Dala-dala niya ang dugo niya, iyan ho yung umakyat siya sa langit, iyan ho yung nung sa kanyang pagsilang ay ang yung sabi ni pinipigilan siya ni Maria Magdalena, ang sabi niya, huwag mo akong pigilan, hindi pa ako umaakyat sa Ama. So umakyat siya sa kalangitan na dala-dala ang dugo para sa iyo, para sa akin, at dala niya sa kalangitan. So yung kanyang dugo, iniakyat niya sa kalangitan. So naroon yon sa kalangitan na nagsasabi palagi o isang patotoo na ikaw at ako, bayad na ang ating mga kasalanan. Okay? And he is our high priest. Okay? So it is now fulfilled. Now, if you go to Colossians chapter 2 verses 13 to 14, Colossians 2, ang sabi niya rito, and you, being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you all trespasses. O yung kasalanan. So, show me the NLT. So, ang sinasabi niya rito is, ikaw at ako, yung ating mga kasalanan, lahat ng nakasulat laban sa atin, binura ng ating Panginoon. So, ang sabi niya, you were dead because of your sins, and because your sinful nature was not yet cut away.
then God made you alive with Christ, for He forgave all our sins. Ibig sabihin, ultimo yung sinful nature natin, iyan ho ay inalis. Ano ang inilagay? Righteousness. Okay? Verse 14. He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. So lahat ng isinulat laban sa iyo, lahat ng sakdal laban sa iyo, binayaran na. So, and if you will go with me, Colossians chapter 1 verses 19 and 20. Colossians 1. So marami ho tayong scripture ngayon para pag-aralan nyo, para pag yung naririnig nyo sa mga reels o kaya sa Facebook na 7 last words, kasi hindi ho para makita nyo kung ano yung kompleto na tinitingnan natin. Okay? So, ang sabi ron, for God in all His fullness was pleased to live in Christ. Next verse, 20. And through Him, God reconciled everything to Himself. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. So, meron na tayong kapayapaan sa Diyos, a peace pact with God, and because of the blood. Okay? Colossians chapter 2 verse 10. Colossians 2:10, makikita ho natin, so you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. So, if you can see what the Lord has done for you, then you are complete in Christ. Maraming tao hanggang ngayon hinahanap, nagkakaroon ng identity crisis. Hindi sila kompleto. Why? Because they cannot see what God has done for them. Eto, 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. 1 Peter chapter 1. So ang sabi niya, for you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors, and it was not paid with mere gold or silver, which lost their value. Verse 19, it was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. So dapat mo makita, it is because of the blood. Okay? Dahil yung kapag binasa mo ang Isaiah chapter 53 verses 3 to 5, ang ipinapakita dyan, pinasan ni Jesus ang iyong kasalanan, pinasan niya ang iyong karamdaman, pinasan niya ang lahat ng parusa para sa iyo, and so forth and so on. Everything. Okay? And afterwards, yung huling pangungusap ng ating Panginoon nung sabihin niya, into your hands I commit my spirit. Luke chapter 23 verse 46. Amen? Luke 23 verse 46. Then Jesus shouted, Father, I entrust my spirit into your hands. And with those words, He breathed His last. Or, into your hands I commit my spirit. So, show me the New King James. So, ang sabi niya rito, with a loud voice, si Father, into your hands I commit my spirit. It speaks about trust. Ang pagtitiwala, or ang sinasabi riyan, ang may hawak ng buhay natin, kapag tiningnan mo, walang iba kundi ang Diyos. Amen? That's why, wala kang dapat ikatakot. Wherever you go, you need to learn to put your trust in the Lord. Hindi ka basta, mga kapatid, sa mga nagmumotor o sa mga saan man tayo pumunta, ang sinasabi rito is, hindi ka itinakda actually sa aksidente. Hindi ka itinakda sa kasamaan. Hindi ka itinakda sa ano pa mang uri ng mga pangyayari. Kasi itinakda ka to live a long, good, satisfying life. So, it's written in the Word of God. It's up to us to believe it or not. Nasa atin yon. Okay? Nobody can believe it for you. Walang pwedeng manampalataya para sa iyo. Jesus has accomplished everything. Now, nasa sa atin. Okay? Amen? Father, we thank you and we just ask that truly
you will speak to us. And Lord, as we learn to meditate on your word at habang tinitingnan namin all throughout the week kung anong ginawa nyo para sa amin, that Father, we will continue to put our trust in you. So Lord, maraming salamat. I entrust the brethren unto you. Kayo mag-ingat at maglayo sa bawat isa sa anumang uri ng kapahamakan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Come on, give a praise unto the Lord. Hallelujah. So, dapat nating makita ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Dapat nating makita ano ang kalooban, ano ang saloobin ng Diyos. Nang sa ganon, ikaw at ako, malalaman ho natin na hindi ho tayo itinakda para sa kapahamakan. At ganon din na even in the midst of this things going on sa ating mga ang iyong tawag dito, itong mga krisis na kinakaharap natin ngayon, tandaan ho natin, hindi ho itinakda na ang buhay natin ay matapos sa krisis na to. Okay? And you have to learn to believe God na ang desire ng Diyos is to have the transfer. Yung iba kasi sa atin, at to see is to believe eh. No, you have to learn to believe so that you can see. Okay? At isang bagay na dapat nating makita at dapat nating unawain sa mga sinasabi ng mga talata, okay? There will be a transfer of the wealth of the wicked. So, hindi ko alam kung kayo'y naniniwala na ang naisin ng Diyos ay ilipat ang kayamanan ng mundong ito sa atin. Okay? I believe in that word. It's in the book of Proverbs. It's in the book of Job. It's in the book of Genesis. It's in the book of Exodus. Kumbaga, kahit saan ka tumingin, or even in the New Testament, it will come to pass. In the book of Joel, naroon yun. So, that's why, sa ating mga kinakaharap, ang isang unawain natin palagi is because of the love of God. Because we honor God. Amen? Amen. Hindi tayo itinakda para sa kapahamakan. Now, I want you to go with me in, gusto kong ulit-ulitin. Go with me, Ecclesiastes chapter 11. Ecclesiastes chapter 11. Ecclesiastes chapter 11 starting with verse 1. Ang sabi niya rito, so cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. Literal ba yan? Na itapo mo yung tinapay mo sa tubig, pagkaraan ng maraming araw, makikita mo yan. Okay? So, hindi po. Ang sinasabi niyan is, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, meron pong kahulugan yan. Yung matuto tayong magtanim. Okay? Verse 2, give a serving to 7 and also to 8, for you do not know what evil will be on the earth. Hindi mo alam kung anong kasamaan ang magaganap sa daigdig. Okay? So, pero eto, can you show me the NIV? Para higit na maunawaan ng bawat isa sa atin. So, can you go to verse 1? Ang sabi niya rito, ship your grain across the sea. After many days, you may receive a return. Or ang sinasabi roon is, matuto tayo na sa buhay na to, hindi inalis ng Diyos yung prinsipyo ng kung anumang itanim natin, pagdating ng araw, may ani tayo. Then verse 2, ang sabi roon, invest
So, saan tayo nag-i-invest? Ang sabi roon, 7 ventures, yes, and 8. Ano yung mga investment sa buhay natin? Investment sa tiyan, investment sa anak, investment sa asawa, investment saan? So, do we know how to divide our income para alam natin kung saan tayo nag-i-invest? And I believe the best investment will always be in the kingdom of God. Dahil sa kaharian ng Diyos, it will be a 30-fold, 60-fold, 100-fold. Okay? Sa mundo, pag nag-invest ka sa bangko, wala pang 1% ang return sa iyo monthly. Pero sa Diyos, okay? What will take? Katulad ng sinabi natin, can you again flash unto us yung sa isinend sa atin sa yung sa Marikina na wherein what will take them for many years, lalo na doon sa isang negosyante. Sabi niya, ilang taon ko kayang paghihirapan bago ma-erase yung 23 million. Okay? So, you see, just show me the letter o yung message. Yung message niya na kung saan ang sinabi niya nung dalawa yan, di ba? So, yung sinabi niya na in 2023, late December of 2023, nawalan na siya ng pag-asa. And then, inimbita tayo and we preached the word noong January of 2024, and they were able to raise up 8 million. Okay? So, yung sulat pakilakihan. Okay? And afterwards, ang sabi niya roon, 2025 or last year, another 10 million. So, in a span of just 2 years, they were able to raise 18 million. Okay? So, kanya sa buhay po natin, ang isang bagay na dapat nating tingnan is, ano yung abilidad ng Diyos? Ano yung pwedeng gawin ng Diyos na inaakala nating imposible sa buhay natin? What will take us years? O halimbawa sa testimony ng ating kapatid na 27 years to pay para doon sa kanilang housing, 27 years, pero ang nangyari is 1 year they were able to pay what will take them 27 years sa normal na proseso ng pag-ibig fund, it took them just 1 year. At paano nangyari yun? It's because of the investment in the kingdom of God, na makikita natin na whatever we do in the kingdom of God is hindi nawawalan ng saysay. Okay? So, yan. Ulitin natin. Late December, our updated budget showed we still needed 23 million. I was disheartened. So I invited Pastor William to speak January of 2024 to encourage us, and he did in the power of the Holy Spirit. Amen. I was encouraged that the Lord would move, not through me, but through His mighty provisions. Kasi dati-rate, siya lang ho yung sumusuporta doon sa kanilang church. Nag-iisa lang siya. Kaya ang sabi niya, gaano katagal, ilang taon bago bago niya maibigay o bago niya maipon o makapag-ipon ng 23 million. Okay? So, but through His mighty provisions, 2024 we received more than 8 million in donations. Then in 2025 we received another 10 million more in donations. The third floor is almost complete, though we still don't have a lift. So, inaantay na lang nila yung kanilang elevator papunta ng third floor. So, imagine. So, God has been truly amazing, and I still need to report this to Pastor William. So, kasi hindi pa ho niya sinasabi yan. It was during this week lang sinabi sa akin. Sabi niya, sabi ko nga, naunahan ka pa. Iba ang nagsabi sa akin, yung pinaka-leader namin, iyon na nagparating. So, imagine,
gaano katagal yung panahon na yon para ma-raise up yung pondong yon. But nothing is impossible with God. Everything has already been paid at the cross. Pwede nating sabihin, it is finished. Amen? The word teleo, it means it is already paid in full and it was already stamped. Praise God. So let's all rise up and let's prepare for our giving. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Our Heavenly Father, we just thank you for today. Even as we come before you, we just want to honor you. We just want to praise you. We just want to say, you are the God who is able to do exceedingly, abundantly, more than we can ask or imagine. Maraming salamat, Ama, dahil sa iyong kaharian, there is a 30-fold, there is a 60-fold, there is a 100-fold harvest. And Lord, even as we go to missions, sa araw ng bukas, Lord, thank you that you are our provider. So that even this day, we commit all things unto you. And we receive all things by faith in what the Lord has done for us at the cross. And I declare unto each and every one, yes, na sa gitna ng krisis ng aming bansa, sanhi ng digmaan, sa gitnang silangan, I declare your word that says, my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus, and that God will open up doors of opportunities for you, at maging sa areas ng mga investment, at maging sa kung ano ang pwedeng mangyari sa inyong mga pananalapi. I call forth money come upon your lives, and the grace and favor of God to be made manifest unto you, and that you will walk in the goodness and kindness of our living God, of our Father who gives without repentance, and God who is always a loving and a giving Father. So we praise and honor the Father this day. In Jesus' name, amen. Amen.